Pumapasok ang mga espiritu. Umiiwas ang mga tao. Nakatapak sa mundo ng buhay at patay. Bumabalik ang kaluluwa sa tahanan. Lahat ng hidwaan sa buhay ay nalalampasan. Sa kamatayan, nahahati ang dalawang mundo. Bahay, bayan. Ikaw ba ay si Wuxing Master? Mahirap ang iyong paglalakbay. Ako ay si Patriarka ng Bansang Wen. Walang kailangan sa mga formalidad. Sino ang Diyos ng kasiyahan? Saan ito dadalhin? Ang namatay ay si Wen Jiaming. Isa siyang kabataan na lumaki sa aming nayon. Mula pagkabata ay nag-iisa. Walang gaanong kamag-anak. Gusto naming gumawa ng mabuting bagay. Nakatira siya sa Fulin. Maari na siyang dalhin doon. Sa panahon ngayon, maraming mabubuting tao. Pag-usapan natin ang dahilan. Bigla ang nasakit. Bigla ang namalubhang karamdaman. Hindi na naisalba. Pag-alis ng bangkay, mas mahalaga ang mga patakaran kaysa sa bundok. May mga bagay. Kailangan sabihin ng malinaw bago magsimula ang ritual. May 3 bagay kaming hindi gagawin. Ano ng 3 hindi pwedeng habulin? 4 pa. Ang importante, habulin mo lang. Na. Hurry up and get rid of this trouble. Itong si Wen Jiaming. Number. Hindi pwedeng habulin ang sakit. Ang kaluluwa ay dinukot ni Hades. Hindi ko na maibabalik. Pangalawa. Bumagsak sa kidlat, nasunog. Hindi kompleto ang bangkay, hindi na isusunod. Ito ay para sa langit. Malalim ang kasalanan. Hindi ko na kayang dalhin. Pangatlo. Nagtangkang magpakamatay sa ilog sa pamamagitan ng pagbitay. Hindi pa rin nakakalayo. Ito rin. Mga ganitong uri ng namatay. Nababalot ng galit. Hindi buo ang kaluluwa. Kung pilit na gagamitin ang mahika, magbubunga ito ng kabaliktaran na epekto ng masamang enerhiya. Naging bangkay na naging zombie. Kailangan nilang bumalik sa lugar ng kamatayan. Gagantihan ang lahat ng may kaugnayan dito. Gantihan. Gantihan. Diyos ng kasiyahan. Paano nga ba siya nawala? Anong paghihiganti? Pasensya na, sir. Ito ang kahihiyan ng aming baryo. Sa totoo lang, si Jiaming namatay sa pagtatrabaho sa kulungan. Kami rin, para mapanatili ang dignidad ni Jiaming, kaya namin ginawa ito. Jiaming. Si Jiaming ay ulilang silangan mula pagkabata. Nakikita natin siyang kawawa. Iniwan siya sa nayon. Bigyan siya ng isang piraso ng kanin. Hindi namin inaasahan ito. Na siya ay nanloko sa yaman ng aming nayon. Naalala mo, iyon ay mula pa noong panahon ni Qianlong. Yung toring gawa sa salamin na naiwan pa noon. Wala tayong magagawa. Kaya pinatayo siya sa hawla. Hindi ko inasahan na mamatay siya. Tama nga. Kami ng mga matatandang kaibigan mo ay nangako. Natiyak na susunod ito sa iyong mga patakaran. Guro, agad mong dalhin ang bangkay. Itong pera, walang pakialam sa'yo. Matanda na ako. Ako ang namamahala sa lahat ng bagay sa nayon. Wala na akong kakayahan. Pasensya na sa inyo. Walang intensyon, Taoist. Kailangan na rin magpahinga ng aming punong bayan. Hindi na rin maaga ang oras. Itinatanong mo, nabanggit na namin ito. Ayos, dahil ang 3 matanda ay ginagarantiya ang kredibilidad ng buong angkan. Ang biyahe na ito, kinuha ko na. May mga bagay na hindi dapat mangyari. Ang pabango ay may mga limitasyon. Kakaiba. Mayroon bang ibang dahilan dito? Tatanungin ko ulit sa huli. Si Wen Jiaming, paano nga ba ito nangyari?
Nakatayo hanggang mamatay sa hawla. Nakatayo sa hawla, umakyat sa langit. Kasama sa 3 pwedeng mapalampas. Namamatay ng may hinanakit. Nangungulila sa bayan. Ito ay apoy ng multo. Bumalik si Jayaming. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihiganti. Hindi siya mapakali sa kanyang pagkamatay. Tumahimik ka. Isang masamang hangin lang yan. Anong mga kalokohan ito? Ito. Matagal na akong naglalakad sa Xiangxi. Hindi bababa sa 100 ang mga kaluluwang na ipadala. Mga 80. Hindi pa ako nakakita ng ganitong bigat ng galit. Maging ang langit at lupa ay ayaw tumanggap. Sangguni ang barangay. Paano nga ba namatay si Wen Jiaming? Ano nga bang nangyari? Nagpapanggap na may kapangyarihan. Walang anumang galit sa mundong ito. Ito ay isang sadyang masamang hangin lamang. Nagbayad kami para sa iyo. Upang dalhin ang bangkay. Hindi para dito, na maghasik ng takot, at maling impormasyon. Wala kang kakayahang humabol. Kaya't susunugin na lang natin ito. Para walang abala. Sunugin. Ang galit ay naging isang apoy na dapat sunugin. Ito ay katawan lamang. Ngunit ang mga di malutas na sama ng loob at galit, lahat ay mananatili rito. Pagkatapos ng bansang Wen, wala nang kapayapaan. Ano ang gagawin natin? Sige na. Dahil gusto niya talagang ipadala. Susubukan ko ulit. Ang langit ay malinaw at tahimik. Matalinong mata sa dilim. Totoo at mali, totoo at hindi. Lahat ay nahahati sa isang sulyap. May daan ang mga espiritu. Bakit hindi ka maglakbay? May utang sa mundo. Naging malinaw ang anyo. Buksan. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba? Anong bang muling pagbangon? Ay naku, guro. Mabilis mo siyang ipaalis. Sige na, sige na. Paalisin na niya ang bangkay. At ayusin na lang iyon. Tungkol sa bagay na ito. Ay ganito na lang. Gagamitin ko ang mahika. Para pansamantalang mapakalma. Ngunit hindi ito tatagal. Kailangan nang umalis agad. Mga mata ni Jiaming. Ano ang gagawin natin? Dugo at luha. Hindi mapapikit kahit sa kamatayan. Nais ng paghihiganti para sa ating nayon. Diyos ng kasiyahan, umiiyak. Ang pagdaramdam ay parang dagat. Ito ay hindi na isang tao lamang ang hangarin, kundi ang galit ay sumasalungat sa daluyan ng lupa. Kung hindi natin susuriin ang ugat ng problema, at linisin ang mga paratang, kapag ang masamang espiritu ay ganap na pumasok sa lupa. Sa oras na iyon, ang nayon ng Wenjia ay magiging magulo. Walang makakaligtas. Guro Guoxin ay may 2 nakatatandang tao at, ay naku. Natakot ang batang ito. Magising ka. Magising ka. Huwag kang matakot. Kung gusto mo pang manatili sa nayon, kailangan mong manahimik. Walang takot, walang takot. Punong baryo, walang takot. Tingnan mo, natatakot ang batang ito. Guro Guoxin, napakalakas ng iyong kapangyarihan. Hindi ko kayang labanan ang masamang pwersang ito. Pakiusap, kailangan mo. Na agad na alisin ang kasamaan. Nawala ang Diyos ng kasiyahan. Dagdagan pa natin ang kabayaran. Ang hinihiling lang namin ay kapayapaan. Kapayapaan. Kumuha ng yaman ng iba upang maalis ang kapahamakan. Ituloy ang gawaing ito. Nabigo ang pagtanggap. Sumpong ng galit. Kailangan ng matibay na pundasyon upang malok ang kaluluwa bago makapagpatuloy.
Walang pagkakaiba sa bibig at ilong. Wala nang hininga. Bilang isang kabuuan. Kumpleto ang mga bahagi ng katawan. Hindi nasira o nawawalan. Maaaring magtagal ng isang biyahe. Anong amoy ito? Ang langit ay maliwanag at ang lupa ay madilim. Ang kaluluwa ay matatag at nakatuon. Ang 7 butas ay nakasara. Hindi makakita, hindi makakarinig. Huwag mahumaling sa liwanag ng araw. Ito ay ikinukubli siya. Hindi na makakalayo ang kaluluwa. Huwag nang magsalita. Tumingin na lang. Kaluluwa, itinataguyod ang diwa. Susunod, mangyaring bumaba ang Diyos ng kasiyahan. Ihanda ang anyo. Maaari nang lumipat. Nasa sinapupunan ng 3 buwan. Lumiko at umiwas. Huwag mong saktan ang sanggol. Ay, Maestro Wuxin. Bakit ganito? Bakit kailangang umiwas kahit 3 buwan pa lang ang buntis? Dahil ang buntis ay may dalang 2 espiritu. Ang espiritu ng sanggol sa sinapupunan ay hindi patiyak. Ang espiritu ng sanggol sa sinapupunan ay hindi patiyak. Pinakamadaling maakit ang masasamang espiritu. Lalo na kapag nagdadala ng sanggol sa loob ng 3 buwan. Nakatayo na ang espiritu ng sanggol. Sa oras na pinakamalapit siya sa katawan ng ina. Kung makakasalubong ang ganitong uri ng masamang espiritu, isang bangkay, 2 buhay. Gagamitin ng masamang espiritu ang sanggol upang makabalik sa buhay. At magiging mas malala ang kapahamakan. Kaunti ang tao sa aming nayon. 78 tao lang. Alam namin kung sino ang nagdadalang tao. Walang buntis sa aming nayon. Na, guro. Walang buntis sa aming nayon. Magsimula na tayo. Na, guro. Kung may magtatago ng lihim at hindi magsasabi, magugulat ang mga tao sa buhay. Ang sama ng loob ay nagiging dugo at kamatayan. Sa oras na iyon, lahat ng 68 na tao sa baryo ay isasama sa paglilibing. Isa lamang itong panggagaya at panliling lang. Kung malaman niya na buntis si King, ang kanyang reputasyon at ang reputasyon ng ilang matatanda ko ay mawawala na. Guro Wuxin. Tungkol dito, nakaangkla sa buhay at kamatayan ng buong nayon. Hindi kami maaaring magtago ng anuman. Maaari akong manumpa sa langit. Sa nayon, tiyak na walang sinumang buntis. Tama. Wala. CJ. Kung ganoon, magpatuloy na tayo sa ritual. Tawagin ang Diyos ng kasiyahan. Bayan ng pagsusulat ng mga espiritu. Pumunta. Walang galit na sumasama. Pera ng mga espiritu para sa daan. Huwag lumapit ang mga tao. Dumating. Ilaw ng espiritu ang gagabay. Liwanag sa madilim na daan. Tugtog ng kampanilya, dalhin ang kaluluwa. Bumalik sa pinagmulan. Tulong, ako. Tumigil. Sandaling nawala ang puot. Pwede na tayong umalis. Hintayin mong ayusin ko ang aking anyo. At saka tayo aalis kasama ang mga buhay na bisita. Maraming salamat po, guro. Maraming salamat po, guro. Mabilis po, pakihingi na. Isang pulgada lang ang layo sa lupa. Hindi sumasayad sa lupa. Gamit ang kawayan bilang gabay. Babalik ang kaluluwa sa pinagmulan. Hanggang dito, dapat may daan. Ang Diyos ng saya ay may galit. Mapanganib ang daan. Kailangan ng gabay. Ang nagdadala ng ilaw ay nasa likod. Ang nag-aalaga sa mga patay ay sumusunod. Hanggang dito, dito lamang makatitiyak ng kaligtasan. Master Wuxin, tagapaggabay, tagapagbukas ng ilaw. Di ba ikaw yun? Ako ang sentro ng kontrol.
Kailangan buong puso kong maramdaman ang kasiyahan. Sa daan, kailangan may tao na mag-alis ng mga hadlang sa liwanag. Daan pabalik. Kailangan ng ilaw upang takutin ang mga kaluluwa. Ito ang alituntunin. Walang puwang para sa kakulangan. Guro, sa gitna ng gabi na ito, ang mga tao sa aming nayon ay takot na takot. Mahalaga ang tapang. O ang buhay. Kung walang gabay, ilaw sa daan. Sila bang masisilaw sa masamang hangin? Sa gitna ng kasiyahan, nagiging bangkay. Babalik sa unjing. Pagdating ng panahon, huwag mong sisihin ang kawalan ng puso. Wala nang magagawa pa. Pero, sino ang pipiliin nating maging gabay? Sino ang magbibigay ng ilaw? Taong may tigre, manok, aso, baka. Lumayo ka. Hindi pwede, hindi pwede. Ayoko pumunta. May anak pa ako. Wentao, magaling ang binti mo. Matapang ka rin. Ikaw ang gagawin mong tagapagturo. Matanda na ako. 42 na ako. Nais kong makatulong sa aming baryo. Magbibigay ako ng tulong. Kapatid na lalaki at nakatatandang kapatid. Kailangan ninyong makisama sa akin. Huwag kang makulit, bunso. Ikaw, manggagamot. Hindi. Hindi kailangan ng ganitong karaming tao. Kailangan ninyong lahat pumunta. Hindi naghihintay ang oras. Bawat buwan, sa unang at 15 araw, umalis. Nagmamaneho sa gabi. Ngayon ay malapit nang matapos ang oras ng tanghali. Ang susunod na pag-alis ay sa loob ng kalahating buwan. Hindi makakapunta si Kingking. Siya ay isang batang babae. Hindi. Kailangan niyang pumunta. Gusto kong samahan si Itay. Sige na. Tayo tatlong magkakapatid. Ang maghahatid kay Jayaming sa kanyang huling paglalakbay. Ang mga patay ay dumadaan. Ang mga buhay ay umiwas. Mula dito papuntang Fulin. 3 oras lang ang biyahe. Kailangan nating magmadali. Bago magliwanag, dapat maihatid ito. Ang mga patay ay dumadaan. Ang mga buhay ay umiwas. Dito sa harap may isang daan. Pinagtagpo ng buhay at kamatayan. Magtatanong ulit ako. Sa loob ng grupo, mayroon bang mga buntis? Kung mayroon, mabilis na umalis. Ang mga buntis ay may dalang espiritu ng sanggol. Kung makakasalubong nila ang espiritu ng kasiyahan, ang espiritu ng kasiyahan ay nagdadala ng galit. Sila ay mananatili dito magpakailanman. Lupain ang lupa, ikulong ang kaluluwa. At ang sinapupunan ay kakainin ng masamang hangin. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Sabi ko na ba, wala akong sinabi. Hindi pa ako kasal. Bakit lagi mo akong pinaparatangan? Guro Guaxin, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Ito ay talagang isang kahihiyan. Guro Guaxin, hindi pa sila kasal. Huwag kang magbula-bula. Kung ito ay walang mali. Sige, umalis na tayo. Ay naku, ang bigat. Hindi na kaya. Ay, nahulog na talaga. Kaya mo yan. Dumikit ang paa sa lupa. Walang nangyari. Kapag nahulog na ang katawan, parang punong matibay na nakatanim. Hindi na makikilos ng kahit kaunti. At tiyak na magdudulot ito sa lugar na ito. Nang matagal na galit, lahat tayo ay mawawasak dito sa pader ng mga multo. Napakabigat ng masamang espiritu. Tiyak na mayroong pagsasalungat sa pinagmulan. Kayong dalawa, sino ba talaga ang nagdadalang tao? Noong bata pa ako, sumama ako sa aking ama sa medisina. May kaunti akong alam sa pulso. Kung ito ay totoo o hindi, malalaman natin sa isang pagsusuri. Mga Ginoo, sino sa inyo ang nais na hayaan akong suriin ang pulso upang makumpirma ang katotohanan? Bilang patunay ng katotohanan, patahimikin ang gulo na ito. Lolo Song, ako si Wen Jingxing, nakaupo ng tuwid. Walang takot sa pagsusuri. Hindi pwede. Mahalata na may anak na hindi kasal. Walang katapusang kapahamakan sa ating reputasyon. Sapat na, Tatay Wensong. Kahit na ikaw ay nakatatanda, hindi mo naman dapat pagsalitaan ng ganito ang nakababata. Si King, isang dalagang hindi pa kasal, ay sinuri sa harap ng lahat. Kung malaman ito ng iba, paano na siya mabubuhay sa hinaharap? Tama iyon. Huwag makinig sa dayuhang ito, na nagkakalat ng mga kasinungalingan. King, kahit anong mangyari, kapag napatunayan na,
Sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na pakasalan siya? Ang mga babae ng pamilyang Wen. Wala na bang dangal? Ay naku, sobrang bigat. Ay naku, hindi ko na talaga kaya. Kapatid, tulungan mo ako. Parang mapuputol na ang braso ko. Dangal. Mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng buong nayon. Buntis. Kasabay ng kamatayan. Sa gitna ng daan ng yin at yang, galit at enerhiya ng sanggol. Nagsasama at bumubuo ng isang masamang ugnayan. Kung hindi agad maresolba, ang swerte ay magiging masamang kapangyarihan. Mananatili ng walang hanggan dito. Lahat ng naririto. Ang dugo ay magiging tanda. Sa mga susunod na henerasyon, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Fuazi. Luwazi. Ang mga pangyayari ngayon, mahalaga ba ang peking pangalan at reputasyon? O mas mahalaga ang kasalukuyang sakuna? Kung sakaling magkatotoo ang malakas na panganib, huwag nang pag-usapan ang kasal. Ang kinabukasan ng bayan ng Wen ay hindi patiyak. Magpatigil kayo. Maayos ang pose ni Yanti. Jane, walang palatandaan ng pagbubuntis. Ayan, Gil. King, iunat mo ang kamay mo. Para sa nayon ng Wenjia. Para sa lahat. At para sa sarili mo. Ayan, Gil. King, iunat mo ang kamay mo. Hamog. Ang kapal ng hamog. Tahimik. Ang dilim ay bumabalot sa buwan. Ang mga espiritu ng galit ay humaharang sa paningin. Lahat ay manatili sa kanilang kinaroroonan. Upang hindi mawala. Lola Buwan. Nakahang. Kalsada ng Wenjia. Malalim na madilim. Gintong salamin. Nakatago sa ilalim ng tore. Huwag nang kantahin pa. Siya. Bumalik na siya. Wenlu, anong sinasabi mo? Dumating ang Diyos ng kasiyahan. Gusto mong patayin ang buong nayon. Ano bang kinakanta dito? Anong Lily Tower? At ang Wen Family Alley? Lily Tower. Bakit parang pamilyar? Malinaw ang langit at lupa. Walang masyadong intensyon. Nawala ang dumi at alikabok. Nabuksan ang siyam na butas sa espiritu. Lahat ay naglaho. Nawala na. Ay, Master Wuxin. Nawala na ang kantang pambata. Ito, mukhang, hindi pala siya nakabangga sa espiritu ng sanggol kanina. Ginoong Wen, pasensya na po sa nakaraang pagkakamali. Hindi iyon ang espiritu ng sanggol, kundi narito sa sangandaan ng yin at yang. Bata. Espiritu ng bata. Talagang may mga multo. Sa sangandaan na ito, ang bibig ay nagtatagpo ang yin at yang. Nagtutulungan ang mga ligaw na kaluluwa at mga multo dito. Mga batang lalaki at babae. Ang kanilang diwa ay purong yang. Kasama ng Diyos ng kasiyahan sa simula ng buhay. Magkapareho ang kanilang enerhiya. Kaya naman, tiyak na ang mga batang espiritu ay naglalaro at dumaan. At nagdala ng Diyos ng kasiyahan. Na nagdulot ng ilusyon ng masamang presensya. Kaya't biglang lumubog ang katawan. Madalas ang mga kakaibang pangyayari. Ganun pala. Kaya pala, Ginoong King. Pasensya na. Katatapos lang. Naiwan kaming nagkamali sa iyo. Lainan. Kung ganoon, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Ngayon ay okay na, di ba? Tara na. Mukhang hindi tayo makaalis agad. Ito. Bakit? Itong puno. Nakalampas na tayo sa ikatlong beses. Ano? Pangatlo, kalma lang. Walang multo sa mundong ito. Meron. Bakit walang multo? Yung mga batang nagkanta kanina. At saka, hindi pa rin tayo makalabas sa kagubatan na ito. Sabi niya, gagawin kong multo. Tumahimik ka na. Pangalawang anak. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Putol ko ang dila mo. Master Wuxin.
Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tayo palaging nandito lang sa lugar na ito? Nga, nakasalubong namin ang isang ghost na naglalaro ng pabalik-balik. Multo. Ghost na naglalaro ng pabalik-balik. Anong ghost na naglalaro ng pabalik-balik? Karaniwang multo. Madaling makipag-ugnayan at mapalayas. At ang ganitong pagsasara ay dulot ng magulong yin at yang ng lugar na ito. Na bumubuo ng sariling hangganan. Ang nakulong ay hindi ang anyo, kundi ang kamalayan ng kaluluwa. Kung hindi matutukoy ang daan patungo sa buhay. Oh, hindi matutukoy ang pagnanasa na sumusuporta sa hangganan ito. Kahit na tayo'y mapagod at mamatay, hindi tayo makakalayo dito ng kahit isang hakbang. Ay naku, Guro Buksin. Paano tayo makakalabas? Tiyak na may paraan ka. Susubukan kong magtapo ng bigas para magtanong. Tingnan kung maaari itong pansamantalang. Guluhin ang enerhiya ng yin at yang. Lapit kayo. Huwag masyadong lumayo si Molly sa Diyosa ng kasiyahan. Buhangin, magbigay daan. Malinaw ang yin at yang. Naging itim ang bigas. Ito. Ano ito? Manggagawa. Nakita na ba ng uwak? Natawa na naman. Narinig mo ba? Nakangiti na naman. Multo. Multo nga. Ano bang klaseng multo yan? Panatilihin ang formasyon. Pabilisin ang paligid ng Diyos ng kasiyahan. Huwag na huwag pabayaan ang kawayan. Kung ang paa ni Wen Jiaming ay humawak sa lupa, ang masamang espiritu ay ganap na mag-aalag. Kayo sa buong nayon, 68 tao, isang tao, isa lahat. Walang sinuman ang makakaligtas. Kalmado lang. Makinig ka. Takot ang tao sa multo ng kaunti. Pero takot ang multo sa tao ng labis. Basta't wala kayong kasalanan sa sarili. Sapat ang iyong lakas, kaya't hindi sila makakalapit. Kalmado ang isip. Sila ay parang ilusyon lang. Huwag kang lumapit. Naku. Kailangan mong kumapit. Huwag na huwag bibitaw. Tulungan mo ako. Tumutawa siya. Tumutawa siya. Dumudugo ang puno. Wen Tao, dali ka dito sa ulo. Bilisan mo. Tandaan mo, kahit mamatay ka, hindi ka pwedeng bitawan. Bumagsak ang Diyos ng kasiyahan. Kailangan tayong lahat ay makasama sa libing. Ihawak mo. Saan mang Diyos at banal, protektahan ang aking tunay na espiritu. Utos. Nakita mo ba? Ito ang kapalaran ng may takot sa puso. Sa susunod, wala nang ganitong swerte. Guro Waksin, tulad ng inyong grupo ng mga tagapaghatid ng bangkay, ano ang pinakakinatatakutan sa daan? Hindi ba't ang ganitong uri ng multo na naglalakad? Bagamat nakakatakot ang multo na naglalakad, mayroon pa ring pag-asa. Kami na nagdadala ng mga bangkay. Ang pinakakinatatakutan namin ay ang mga peke o wad na bangkay. Nangungulimbat naman loko. Walang master uncle. Anong mangyayari kapag nagbalik espiritu? Maraming uri ang bangungot. Pinakakaraniwan ay ang biglang mata at bangkay. Ang namatay ay naapektuhan ng panlabas na stimuli, tulad ng itim na pusa na tumatawid, na hindi naalis ang hangin sa lalamunan. Biglang nagising. Ang kanyang katawan ay biglang tatayo. Ang mga mata ay namumula. Napakalakas. Ang mga kuko ay humahaba. Walang pakialam sa pamilya. Kapag may nakitang buhay, agad na atake. Sisiksipin ang niyang enerhiya gamit ang bibig at ilong. Kaya, halimbawa, tulad ni Jiaming, maaari bang magbalik buhay?
Ang mga namatay ng hindi natural na dahilan. May dalang galit sa dibdib. Kung sila'y maging bangkay, ang galit na ito ay magiging gabay sa kanya. Hanapin ang taong pumatay sa kanya. Bola-bola lang yan. Ang tao'y namamatay tulad ng ilaw na namamatay. Walang ganitong mga bangkay na nananakit. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong ito. Para takutin ang iba. Sige na. Ang mga kwentong ito tungkol sa mga espiritu at Diyos-Diyosan. Mas mabuting huwag nang magsalita. Huwag magdulot ng kalituhan sa isipan ng tao. Magsimula na tayo. Fua at Shua, bakit kayo naguguluhan? Ang tao ay namumuhay sa mundo. Basta't walang dapat ikahiya sa sarili. Basta't tama ang iyong puso. Nananatili sa katarungan, kahit na ito ay isang bangkay na nagbago. Hindi lalapit ang masamang espiritu. Tingnan mo, matagal na akong nabubuhay. Dahil lang sa walang kinikilingan. Na dalawang salita, tama ang lolo ko. Okay lang kung may multo sa bundok na ito. Pero hindi naman siguro may pusa, di ba? Basta't walang itim na pusa. Hindi ito mabubuhay muli. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tulungan mo ako. Kuya. Kuya. Huwag, Kuya Jayaming. Bitawan mo ang tatay ko. Kuya Jayaming. Patay ka na. Kilalang kilala mo pa ako. Tama ba? King, tumakbo ka. Huwag mong saktan ang mga nilalang na ito. Gamitin ang dugo bilang pang-akit. Sa utos ng emperador. Tiyak na. Lumapit kayo dito. Ilagay siya sa kawayan. Bilisan, bilisan, bilisan. Hindi naman siya muling tatalon, di ba? Nakuha na niya ako. Bilisan mo. Tatay. Walang problema, anak. Tatay, walang problema. Ngayon, naiisip niyo pa rin ba na ginagawang kwento ko lang ito para takutin kayo? Pero, katatapos lang ni Jayaming magpanggap na patay. Bakit niya sinugod sina Shua at Fuawa? Bakit niya sinugod sina Shua at Fuawa? Sabi ni Master Wuxin kanina, yung nagkukunwaring patay. Una niyang sinasaktan yung mga pumatay sa kanya. Hindi ba ang leader ng barangay at si Elder? Sila ang pumatay kay Viet's Gym. Walang puso, guro. Masyado tayong matagal na umalis. Malamang ay may isa pang oras. Bago magliwanag. Hindi makikita ng Diyos ng saya ang liwanag. Kapag dumating ang oras, magiging problema ito. Mabilis tayong maglakbay. Sandali lang. Ay, Guro Wuxin. Hindi ba't sinabi mo na kapag hindi tayo umalis, hindi na tayo makakaalis? Nga, magsimula nang umalis sa kakaibang gubat na ito. Guro Wuxin, ano ang balak mong gawin? Ano ang gagawin? Nakikita ko ang mga magagandang gawa ninyo. Si Wen Jiaming. Sa huli, namatay ba siya sa loob ng kulungan? O pinatay sa pamamagitan ng pagbitay? Sinasabi ko na may tatlong hindi dapat gawin. Magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog o balon. Hindi dapat gawin. Malinaw na pinatay si Wen Jiaming sa pamamagitan ng pagbitay. Walang puso, guro. May mga bagay kang hindi alam. Sa oras ng pagkakatayo sa hula, upang maiwasan ang kanyang pakikipaglaban at pagtakas, gumamit ng lubid na abaka sa kanyang leeg. At pagkatapos ay, dahan-dahang iayos ang kanyang leeg. Ngunit bago siya mamatay, siya ay lumaban ng todo. Yung lubid na ito paulit-ulit na kumakaskas sa leeg. Naiiwan nito, mga bakas na parang marka ng paghihigpit. Hindi naman ito direktang pumatay sa pamamagitan ng higpit. Tama ang sinabi ng kuya. Hindi marka ng paghihigpit, kundi marka ng pagkaskas. Yung pagkaskas ang nagdulot. Itaga ang leeg. Punong baryo. Sa loob ng maraming taon sa aming baryo Wenja, hindi pa kami nakakakita ng nakagapos na leeg. Tama nga. Nabuhay na ako ng mahigit 8 dekada. Hindi pa ako nakakita ng nakagapos na leeg. Ito si Wen Jiaming. Bakit siya pinatayo sa sulok? Kahit na ang apelyido niya ay Wen. Hindi naman siya taga-bayan na ito. 6 na buwan na ang nakalipas, dumaan siya sa Wenjakun. Nagtamo siya ng sakit. Kami ang nagbayad para gamutin siya. Dahil dito, nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit siya, hindi lamang hindi nagpapasalamat. Nagnakaw pa ng aming pamanang kayamanan ang luwad na Tor. Kaya siya ay pinabayaan na tumayo sa hula. Ngunit sino ang makakaalam na siya'y mahina? At namatay habang nakatayo. Wen King. Sabi mo, ganyan ba talaga?
Ako. May espiritu ang kalikasan. Ang kasinungalingan ay paggalang sa mga Diyos at espiritu ng langit at lupa. Kung magkakalat ka ng kahit isang kasinungalingan, mapapalo ka ng hangin ng dilim sa daan, at madadala ka sa ilalim ng lupa. Magpakailan pa man sa paghihirap ng muling pag-ikot ng buhay. Sabi ko, Kuya Jayaming, hindi siya magnanakaw. Bumalik siya sa pagkakataong ito Talagang ikaw ang nakipag-ugnayan sa ibang lalaki. Bobo, tingnan mo ang magandang anak na itinuro mo. Talagang pinahiya ang buong nayon. Noong una, para itago ka. Ito ay para sa iyo at sa iyong ama. Sino ang may lakas ng loob na magsalita ng kalokohan at sira-sirain ang aming pangalan? Ang mga patakaran ng angkan ay hindi ka patatawarin. Tumahimik ka. Ikaw na walang hiya na anak na babae. Tatay, hindi ka pa ba titigil? Gusto mo bang patayin ang buong pamilya namin? Magsalita ka na. Paano nga ba nangyari ang tungkol sa Diyos ng kasiyahan? Kung hindi mo pa rin sasabihin ang totoo, mamamatay kaming lahat dito. Ako. Naalala ko na. Noong gabing iyon, naglalakad ako sa tabi ng ilog. Nakita kong si Jayaming ay nakatayo sa loob ng hawla. Ang kanyang ulo ay nakataas sa isang kakaibang posisyon. Nakatayo sa hawla at umalis. Ang kanyang lieg ay nakatungo at pinigilan. Ikaw, dayuhan. Ano ang alam mo? Sinasabi kong alitan talaga ito. Huwag kang magkalat ng mga maling salita dito. Hindi ka magaling sa pag-aaral. Hindi mo makikilala ang marka. Huwag nang makialam dito. Ay, nabiyak na. Malapit nang mabiyak ang kawayan. Sige na, kahit ano pa ang katotohanan. Dito ay hindi lugar para sa teorya. Ginoong Guxin, mahalagang bagay ay ilipat muna ang Diyos ng kasiyahan sa tamang lugar. Para sa kapayapaan sa lupa, lahat ng alitan ay dapat talakayin ng buong nayon pagkatapos. Bago gumawa ng desisyon, mas maganda kung magpatuloy na tayo sa biyahe. Kuya, kailangan pa rin nating ituloy ang daan. Pero itong panlilin lang sa langit at lupa, nagdulot ng kasalanan, nagsimula ng magliyab. Sa tingin ko, mapapahamak tayo sa galit ng mga Diyos. Magkakasama sa buong buhay. Sige na. Wen Tao, buksan ang daan. Magsimula na. Dadaan ang mga espiritu. Iwasan ang mga tao. Dadaan ang mga espiritu. Tumatahimik ang tao. Parang may humihip sa lig ko. Kuya Wen Tao. Sino? Tawa siya sa akin. Anong nangyayari ulit? Nako, delikado. Namatay na ang ilaw ng paglisan. Napatay na ang liwanag sa harap. Yung mga kaluluwa at multo sa dilim. Wala nang takot. Lumayo kayo. Dumating na sila. Lahat sila ay nandito. May multo. Nakita ko ito. Nandoon lang. Saan? Anong gagawin natin, Guru Guxin? Ayokong mamatay. Huwag kang matakot. Guxin, mag-isip ng paraan. Nawala na ang apoy. Ang dilim ay nagbubukas ng daan. Umalis ka. Kunin ang parol at ingatan ito. Huwag hayaang mamatay ang ilaw. Wenjing, ingatan mo ang parol. Walang ibang iniisip. Bituin bayan kulay. Liwanag na nagliliwanag sa madilim. Saan man ang mga Diyos at mga banal. Pangalagaan ang aking tunay na espiritu. Guro, may humihila sa aking paa. Ay, anong bagay iyon? Umalis ka. Magkaroon ng tamang pag-iisip. Lahat ay ilusyon. Lahat ay ilusyon. Langit at lupa, pangunahing sekta. Pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Buksan.
Walang silbi. Walang silbi. Ano ang gagawin? Sobrang dami nila. Lumayo ka, lumayo ka. Ikaw ang dahilan. Dahilan ng pagkamatay ni Wen Jiaming. Kung hindi, matagal na tayong nandito. Hindi tama. Ito ay hindi karaniwang multo. Hindi ito masamang espiritu. Ito ay pamilihan ng mga multo. Pamilihan ng mga multo. Ano iyon? Ang puwang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Pamilihan ng mga kaluluwa. Mga ordinaryong tao na pumapasok. Parang tupa na pumasok sa kawan ng mga lobo. Dumating na sila. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ay... Huwag kang lumapit. Hindi ako ang pumatay sa'yo. Sila yun. Huwag kang lumapit. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Sila yun. Ako ang may kasalanan. Lolo ng baryo. Hindi ko dapat nakawin ang iyong toring salamin. Hindi ko dapat kasama si kuya at si second brother, na nagdulot ng kamatayan sa buong pamilya mo na 22 tao. Pasensya na. Pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. Tigilan mo na ang pagkanta. Hindi ka mapakali hanggang kamatayan. Tumigil ka na sa kantang iyan. Parang ilaw na namatay ang tao. Hindi ako natatakot habang buhay pa ako. Kung mamatay ka, anong magagawa ko? Dino Wenshu. Ang aking toring salamin. Maganda ba ito? Hahaha. Para sa aking tor na gawa sa salamin. Nagkaisa kayong pumatay sa akin. Gagantihan ko kayo. Kagubatan ng multo, panlilin lang. Hindi nila kayong kayang lunukin. Pero maaari nilang ubusin ang inyong enerhiya. At wasakin ang inyong kaluluwa. Panatilihin ang isip. Balikan ang inyong buhay. Pinakamabuting bagay. Ano ang magagawa ko? Ano ang magagawa ko? Huwag nang kumanta. Pasensya na, Jiaming. Kami ay nalulong sa kasakiman. Hindi natin dapat patayin ka. Pakiusap, palayain mo kami. Alam namin ang aming pagkakamali. Pakiusap. Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Jiaming, maaari ka na magpahinga. Ano ang magagawa mo sa akin? Huwag na kayong kumanta. Kayo, paano niyo nagawa to? Kaya pala si Jiaming. Talagang pinatay. Pero bakit kailangan patayin siya ng mga barangay captain? Bakit nila pinatay si Jiaming? King, anong nangyari sa'yo? Si King. Ikaw ay buntis. Tumilaok ang manok sa unang pagkakataon. Agad tayong aalis. Bago tumilaok ang manok sa ikatlong pagkakataon, dapat maihatid ang Diyos ng kasiyahan. Dadaan ang mga patay. Iwasan ang mga tao. Bilisan mo, bilisan mo. Paaralan ng Fulin. Paano tayo napunta rito? Hindi ba't direkta ng ililibing? Ililibing. Bumalik ang kaluluwa sa bayan. Tunay na bayan ni Wen Jiaming. Hindi kailanman isang bahagi ng sementeryo ni Fulin, kundi dito.
Kuya Jayaming. Talagang si Jayaming. Ano to? limang taon na ang nakalipas. Wenshu, Wenfu, Wenlu. Tamad at masarap kumain. Noong panahong iyon ang punong bayan. Si Wen Taishan. Tumulong sa barangay upang lahat ay magkaroon ng magandang buhay. Tanging sila tatlo lamang. Walang ginagawa. Mabait si Wen Taishan. Kinuha niya sila tatlo para magtrabaho sa bahay. Hindi ko inasahan. Kayong tatlo ay nagkaroon ng masamang balak at pinatay ang pamilya ni Wen Taishan. 22 tao. At nagkunwaring nagliyab ang apoy. 5 taong gulang pa lang si Jayaming noon. Medyo mangmang. Nakataka sa isang sakuna. Pagkalipas ng 25 taon, muling bumalik si Jayaming sa Wenja Village. Nais sanang mag-alay ng pasasalamat sa mga magulang. Kunin muli ang glasyang to. Ipagbili upang suportahan ang paaralan. Hindi ko akalain. Namamatay ako sa mga hayop na ito. Napinigilan ako sa aking hininga. Naalala ko na nakita ko ang Liuli Tower sa bahay ng matandang punong bayan. Kasalanan. Talagang kasalanan. Si Jayaming na bata. Kami sa nayon ng Wen ay hindi siya pinahalagahan. Hindi namin siya pinahalagahan, pati na ang kanyang mga magulang. Nagsasalita ka ng kalokohan. Paano mo alam ang mga ito? Sino ka talaga? Ako. Ako ang matalik na kaibigan ni Jayaming. Palagi niya akong tinatawag na walang puso. Noon ay iniisip ko na ang mundong ito ay walang halaga ang kabutihan ng tao. Tinitingnan niya ako bilang isang tunay na kaibigan. Ibinahagi niya sa akin ang kanyang pinagmulan at ang kanyang mga pangarap. Lahat ay ikinuwento niya sa akin. Matagal na siyang hindi nakabalik sa loob ng 6 na buwan. Hindi ako mapakali at natagpuan ko ang bansang Wen. Saktong-sakto, nakasalubong ko ang 3 tao. Kung paano sa silid ni Wen Qingqing, gamit ang lubid, ay pinatay si Jayaming. Patay na. Patay na. Sa sandaling iyon, nangako ako. Nagagawin ko ang pinakakinatatakutan ninyo upang kayo ay magbayad ng halaga. Walang tunay na mga espiritu. At walang mga alituntunin sa pag-akyat ng bangkay. Ang insenso ay ginawa ko mismo. Hangin ay ginawa ko gamit ang mga mekanismo ng anino ng balat. At pulbos na gamot, dugo at luha ay mga likha kong gamot na inihanda ng maaga. Ang panginginig ng bangkay ay tumatalon. Ito ay ginawa ko gamit ang napakanipis na kawad. At ang mga mekanismo ay nagkokontrol. At ang mga multo ng labirinto, multo ng pamilihan, ay hindi kundi ako ang gumagamit ng mga ilusyon sa bundok at ang mga takot na nasa isip ninyo na nagmumula sa mga multo. Ako'y patuloy na humahabol. Hindi lang basta, nais naming sabihin na, kapag natatakot kayo, sabihin ninyo ang katotohanan. Ha 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 ha. At ano ngayon? Ito ay mga hula at palagay mo lang. Leslie, wala kang ebidensya. Ano ang batayan mo para sabihin na kami ang pumatay kay Wen Taishan at Wen Jayaming? Walang ebidensya. Hindi may papataw ang parusa sa amin. Kayong tatlo ay talagang walang katwiran. Hindi pa rin nagsisisi kahit nagkamali. May mga espiritu sa ibabaw ng ulo. Hindi ka matatakot sa karma. Ha ha ha. Ang mabuti at masama ay may parusa. Ako ay mayaman. Kahit magkaroon ng kapalaran sa hinaharap, magbibigay lang ako ng kaunting pera. Bibigyan tayo ng proteksyon ng langit. Ami Tofu. Tatay, tiyuhin. Ayaw ko nang makisangkot sa kasamaan. Guro Guksin, ako'y saksi. Nakita kong 3 sila, na pinatay si Jayaming sa aking silid. Nakita kong 3 sila. Sinala ko si Jayaming sa aking kwarto. Ikaw, bakit ka tumutulong sa ibang tao? Papatayin kita. Tama na. Tama ang pagdating mo, Kapitan Kui. Ay, siya ang tao. Nagmamagaling siya. Nagsisinungaling ka pa sa akin. Ayusin mo ng mabuti. Itong batang walang modo. Tama, tama, tama.
Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan na mag-aksaya ka ng oras. Itong maliit na pera. Mangyaring uminom ng tsaa, mga kapatid. Ano ba ang tingin niyo sa akin, si Kui? Ano ba ako sa inyo? Itinuro sa akin ng guro ang mga asal at dangal. Hindi ito para makisama sa inyo. Na mga tao. Tama ba? Kapatid na guro. Dito na. Ngayon, kumpleto na ang mga saksi. Arestuhin niyo ang 3 salari na ito. Ako na ang bahala. Huwag. Ihulog sa kulungan ng masasamang tao. Bago sila hatulan. Hayaan nilang masiyahan sila ng gusto. Nasa mali tayo. Huwag. Nasa mali tayo. Tagay. Ginuuguksin. Susunod. Anong balak mo? Natapos na ang dula. Kailangan ng umalis. Mas mahirap sukatin ang puso ng tao kaysa sa mga multo. Ngunit may mga lugar na hindi naaabot ng liwanag. Kailangan ng isang tao upang magpanggap at manghuthot. Upang makuha ang katarungan. Kasunduan ng pagbabalik-bayan. Sa huli, pinatunayan ito sa dugo at kaluluwa. Nakakatakot. Hindi ito mga multo o espiritu sa daan, kundi ang malalim sa puso ng tao. Ang hindi mapalagay na kasakiman at kasalanan. Si Kapitan Kui ang nagdala ng responsibilidad sa edukasyon ng Fulin Academy. Marahil, ito ang tunay na pakikiramay sa pumanaw, na pinakamainam at pinakamalalim na pagliligtas sa mga nabubuhay. Muling pagbawi sa kanila.